Napailing na lamang si Epifanio sa nasaksihan na pangyayari. Mukhang ang sungay ni Apollo ay unti-unti nang napuputol. Di niya akalaing ganoon lamang ito magpapakalma at mapapaamo ni Melody. What is it? Is it love? Fucking love? Mga baliw. Bumuntong hininga si Apollo at pilit na pinapakalma ang sarili. Bakit kasama mo si Atlas? Tanong niya habang sinisikap niyang di na magalit pa. Bakit di mo sinabing kapatid mo siya? Balik na tanong ni Melody habang nakatingin sa labas ng bintana. Kaya gano'n na lamang papasukin si Atlas sa mga tauhan ni Polo dahil kilala na nila ito. She can't believe it. Answer me first. Ako una nagtanong. Then answer me first. Bakit mo kasama si Eliara? Napaawa ang labi ni Apollo. Paano mo nalaman? Sagutin mo, Apollo. Huwag mong sagutin ang tanong isa pang tanong. Walang imikan sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe sila. Hindi na ipinilit pa ni Melody na alamin ang sagot sa tanong niya. Marino naman sa kanya kung bakit dahil mas pinipili nito ang babaeng yon kaysa sa kanila ng mga anak niya. Nang bumaba sila ay kaagad na sinuntok ni Apollo si Derek. Nagulat pa ang mga ito sa pagdating nila. Hindi niya na yun pinansin pa at dali-dali na lamang din umakyat patungo sa kwarto nila. I told you to keep an eye on her. What did you do? Sigaw ni Apollo dito. Pasensya na po, hindi po namin namalayan ang pag-alis niya. Marahil ay lihim siyang tumakas. Dahil ni Derek, sabay tingin ito sa papalayong bulto ni Melody. Ito nga bang sinasabi niya kay Atlas? Talagang siyang malilintikan eh. Bakit kasi pumayag pa siya? Tuloy pa rin itong kinakalaban ng kapatid kahit alam niyang wala naman siyang palag dito. Hindi siya basta tumakas ng, Derek, she's with Atlas. Are you sure na wala kang kinalaman sa pagtakas nila? Nang gagalaiting tanong ni Apollo at sabay tumingin sa iba pang tauhan. Wala po talaga. Hindi ko rin po nasagot kagad ang tawag ninyo dahil nakasilent po palang cellphone ko. Damn it! Ayoko nang mauulit pa ito. Dahil kapag nangyari yon, ako mismo ang tatapos ng mga buhay ninyo. Tumango si Derek at naglakad na si Apollo papasok ng bahay. Umiiyak naman si Melody habang nakatalokbong ng kumot. At nang maramdaman na tila hinahalukay ang kanyang sikmura, dali-dali siyang nagtungo sa comfort room at doon, sunod-sunod na sumuka. Marami siyang nainom at alam niyang ganito ang mangyayari sa kanya. Naalala niyang muli ang sitwasyon ni Atlas kanina. Ngayon siya nakaramdam ng awa. Hindi naman niya intensyon na masaktan to. Ninais niya lang na makalimot sa ginawa ni Apollo. Hey, are you alright? Boses yon ni Apollo na tila hinihingal pa marahil dahil sa pagtakbo nito. Dapat kasi hindi ka sumama sa gagong yon. Look at yourself. Hinawakan siya nito sa balikat, ngunit kaagad naman niya itong inalis. Huwag mo kung hahawakan, nandidiri ako sa iyo. Signal niya rito at pilit na tumayo. Di naman nagpatinag si Apollo at kaagad siyang binuhat patungo sa bathtub at binuksan nito ang shower. Mabilis siyang napasinghap nang maramdaman ang malamig na tubig na bumubuhos sa kanyang katawan. Ngunit ang mas ginagulat niya ay na magubad si Apollo ng t-shirt at kaagad na walang sabi na naupo sa bathtub. Anong ginagawa mo? Naguguluhan niyang tanong. Nababaliw ka na ba? Walang sabi nito siyang niyakap mula sa kanyang likuran at isiniksik ang ulo nito sa kanyang leeg. Huwag mo na ulit-uulitin ang ginawa mo. Ang pagsama mo sa ibang lalaki. Ang pagsuway mo sa mga sinasabi ko dahil para kong mababaliw, Melody. Hindi mo alam kung ano tong gulong pinasok mo at pinasok ko dahil sa'yo. Puno ng emosyon nitong sambit. Hindi makapagsalita si Melody. Kung kanina ay galit na galit siya dahil sa ginawa nito at sa hindi nito pagpapaliwanag kung bakit sila magkasama ni Eliara, ngayon naman tila naging pusong mamon na siya. At least tell me, kung bakit magkasama kayo ng babaeng yon. You said mag-uumpisa tayo. You let me trust you. You let me believe you. You're such a liar. Lakas loob niyang tugon dito. Well, I am with her because of you. Ayoko nang palakihin pa ang gulong nangyari. Ayokong madamay ka, kayo ng mga bata at ang mga kaibigan mo. We had a deal na sa kanya ako ng 3 araw at pagkatapos nun, hindi na siya manggugulo pa at hindi na magsusumbong sa daddy niya. Kaya mas pinili mong makipagsiping sa kanya. Ganun ba ang nangyari, Apollo? Lumayo siya rito ng kaunti at tumarap ng bahagya upang makita ang reaksyon nito. At hindi to agad makapagsalita. What? Answer me. Magaling ba siya sa kama?
No, that's not gonna happen. Well, Alniara tried to seduce me but she failed because I don't want her. Ikaw lang ang gusto ko, believe me or not, you make me crazy. Big time? Siya naman ngayon ang di makapagsalita. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito dahil pakiramdam niya. Pulang-pulang ngayon ang mukha niya tulad ng isang kamatis na hinog. She likes him too, at di niya mapigilan na hindi siya kiligin sa sinabi nito. Naramdaman niyang muli ang palad ni Apollo na siyang yumapo sa kanyang balikat at muli siya nitong niyakap habang patuloy silang nababasa ng tubig mula sa shower. Kumakabog ng malakas at tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Haplos pa lang nito tila sinisindihan ng nagbabaga niyang katawan. Apollo? Tila pagtawag niya nito upang balaan to sa kung anumang nararamdaman niya. Tanging tugon lamang nito bago halikan ang balikat niya. Kaagad na patingala si Melody at saka napapikit. Patuloy lamang ang dahan-dahan na paghalik ni Apollo sa kanyang balikat patungo sa kanyang leeg. Do you want this, wife? Tanong ni Apollo sa boses na tila nangaakit, sabay kagat nito sa kanyang tenga. Napakagat si Melody sa ibabang bahagi ng kanyang labi. Oo, gusto niya yon, pero hindi siya sigurado sa nararamdaman. Natatakot siyang baka hindi niya maibigay ang gusto ni Apollo, at sa huli iwan na lamang siya nito kung kailan lubos na ang pagmamahal niya rito. I will not force you if you don't want. Kaya ko naman na maghintay, you know me. Know the drill. Tila makahulugang sambit ni Apollo. She's now in fire. Walang nagpapatinag sa kanilang dalawa sa paghahalikan. Kapwa nila hinahabol ang hininga at labi ng isa't isa. Matagal silang nagtimpi, lalo na siya dahil ilang taon nang lumipas simula nang siya ay madiligan. Mi amor, papagurin kita hanggang sumapit ang umaga? Nakangiti nitong sambit at muli, hinalikan na siya at hindi na siya nakabalag pa. Buong gabi nilang inangkin ang isa't isa hanggang sa kusang ang kanilang mga katawan na lamang ang siyang napagod. Naalimpungatan si Melody dahil sa labing humahalik sa kanyang balikat. Bahagya niyang inulat ang kanyang braso at binti. Naramdaman niya ang isang bisig na yumakap sa kanya. Good morning, mi amor. Nakangiting bati sa kanya ni Apollo, sabay halik nito sa kanyang noo. What time is it? Tanong niya habang nakapikit at nakangiti. It's time to wake up and eat breakfast, or pwede rin akong kainin mo. Oh, I would love that. Para bang excited pang sigaw ni Apollo. Tuluyan ang napadilat si Melody at doon niya nakitang magkatapat na ang kanilang mga mukha. Apollo looked at her like she is the most beautiful woman in the world. Nakakalunod ang mga tingin nito, malagkit at para bang kinakabisado ang kanyang mukha. You're so amazing, wife, sambit ni Apollo at pinindot ang ilong niya. You did not know what you did to me? Dagdag pa nito. Di niya tuloy maiwasan ang hindi mapangiti ng malawak. 4 na taon ang ginugol niya para sa mga anak niya at nakalimutan niyang sarili niya at kung paano sumaya. Ibang-iba to sa pakiramdam na mag-isa. Meron siya ngayong Apollo na mahal at tanggap ang mga anak niya. May ganyan ka palang side? Palunokso niya. Napataas ng kilay si Apollo. What side? Cute side. Sunod-sunod na tawa pa ang pinakawalan nito. Corny side. You are so corny. Mais. No, I'm not. I am just telling the truth here. Naramdaman niya ang pagkakahawak ni Apollo sa kanyang hita patungo sa kanyang puson na siyang kinalaki ng kanyang mga mata. Horny. Horny is the right term. Wife? Malawak at nakakulokong ngiti ang nakabalatay sa labi nito. Stop! Hindi ka ba napagod? Di niya makapaniwalang tanong, tsaka mahinang hinampas ang kamay nito. Halos hindi na nga nila alam kung anong oras na silang natapos. Hindi niya na rin mabilang kung nakailang rounds na sila. She's gonna be unconscious if he is serious. Nah, I'm just kidding. Hinalikan siyang muli ni Apollo and this time sa labi na. Bababa na ako. Hinahanap ka na rin ng mga bata? Well, ang sabi ko napuyat ka dahil gumawa tayo ng baby. Apollo, what did you say? Napabalik ko siya ng bangon at hindi alintana ang kirot sa kanyang baba. Seryoso ka ba? Of course, not. Nakahinga na maluwag si Melody sa sinabi nito. Pinasyal sila na Epifanio. Ang sabi ko ibalik na lang before we start eating. Naglakad na si Apollo patungo sa pinto papalabas. Okay, I'm gonna take a shower first bago ako bumaba. Nakarinig siya ng mabilis na yabag muli sa kama.
Gusto mo ng kasama? Tila nang aakit ang boses nito ngunit ang mga mata ay naniningkit. No! Sigaw niya sabay bato dito ng unan. Get out of here! Natatawa niya pang dugtong at tumakbo naman si Apollo palabas ng kwarto habang tumatawa rin. Naiiling na lamang si Melody habang nakangiti nang maupo siya. Ano nang gagawin niya ngayon? Gulat naman siyang napatingin sa pintuan nang pumasok muli si Apollo. I forgot my phone. Tatawagan ko si Luhan? Diretso nitong kinuha ang cellphone sa small table at akmang lalabas na ulit nang mapatingin ulit sa kanya. Why? Bakit nakatayo ka lang? Is there any problem? Lumapit na to sa kanya at hinawi ang buhok niya. Nothing. Nahihiya niyang amin dito. Kung ano ang dahilan, kaya naman nagpanggap siyang nag-exercise at ginalaw-galaw ang braso at balikat. Nag-exercise lang ako. Pagod eh. At peking ngiti ang pinakawalan niya. Gusto na lamang niyang kaltukan ng sarili dahil sa walang kwenta niyang dahilan. Sumeryoso naman ang mukha ni Apollo. What the hell is the problem? Tell me right now dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi. I know there's something wrong. Para bang kilalang kilala na siya nito. Napakamot siya sa kanyang batok, saka umiwas ang tingin at napakagat sa ibabang labi niya. Oh, stop doing that, wife. You see my body down there? Sabay turo naman ni Apollo sa alaga at napatingin din si Melody kaya hindi nito maiwasan na hindi uminit ang pisngi niya. It hurts. Mahina niyang pag-amin. It's what? Kunot noon namang tanong ni Apollo at mas lumapit pa sa kanya. I cannot hear you enough. I said it hurts. Right here. Sabay turo sa gitna ng kanyang mga hita. It fucking hurts to the point that I cannot even walk. Do you hear me now? Ines niyang sigaw. Oh! Mahina namang mura nito at pabalik-balik ang tingin sa mukha niya at sa ibaba. Damn it! Tila nahimasmasan itong inalalayan siya paupo. Anong gagawin ko? Tumayo ito at pabalik-balik na naglakad sa harap niya, saka muli na umupo. Stop overreacting, Apollo. Malumanay niyang sambit dito. No, I'm sorry, it's my fault. Kasalanan ko to, masyado kitang pinagod. Masyado ko naging marahas. Para bang maiiyak na ito? It's okay. Isa sa pinakamasayang gabi ko ang naranasan ko kagabi. Kasama ka? Alam ko naman kung paano to mawawala. Tell me how. Take me to the bathtub at i-open mo lang ang warm temperature ng tubig. That I'll be better. Are you sure? Or do you want me to take you to the hospital? Hinampas niya ito sa balikat. This is not an emergency at nakakahiya naman. Kung dahil lang sa ginawa natin, ipapa-hospital mo pa ako. I'm sure 100% aayos ang pakiramdam ko sa pagbababad sa maligamgam na tubig. Trust me. Wala naman nang nagawa pa si Apollo at binuhat na siya nito patungo sa bathtub. Gaya ng sinabi niya, sinunod nito ang temperatura ng tubig at dahan-dahan siyang tinanggalan ni Apollo ng underwear at t-shirt. Di pa siya makatingin dito ng ayos but looking how serious he is, ni hindi niya magawang magbiro. Makikita talaga na nag-aalala ito sa kanyang sitwasyon. Nilubog niya ang kanyang katawan sa tubig habang naroon si Apollo at binabantayan siya. Lalo siyang di mapalagay sa tuwing nakikita niya tong pinagpapawisan at tila problemado. Pwede ka naman nang lumabas. Balik ka na lang after an hour. Sigurado kong okay ng pakiramdam ko nun. Pagtataboy niya dito in a nice way. Nagbuntong hininga ito. And if you don't get better, dadaling kita sa ospital sa ayaw at sa gusto mo. Seryoso nitong sabi bago to lumabas ng shower room. He is insane? Hinayaan na lamang niya ito at pinikit ang kanyang mga mata hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya na may kumakatok sa pintuan. Mabuti na lamang at hindi siya lumubog. Papasok na ako. Boses yun ni Apollo. I'm feeling good now. Sambit naman niya habang nakalubog pa rin ang katawan sa bathtub. What the bloody heck? Sigaw ni Apollo na siyang ikinagulat niya. What happened, wife? Shit, you're bathing in your own blood? Napakilos siyang bigla at napatingin sa tubig. Ang malinis at malinaw na tubig. Kanina, ngayon nahahaluan na ng pulang dugo. Hindi niya rin maintindihan kung paano nangyari yon. Apollo? Natatakot niyang tawag sa pangalan nito na parang nahimasmasan din to sa nakikita.
I'm going to take you to the hospital. This is not good. This is bad. Teka, sandali. Binuhat siya nito sa Apollo at tinala sa kama, saka nito kinuha ang bathrobe, ang new underwear at damit. Kitang-kita niya kung paano to mabilis ang kumilos at halos hindi mapakali. Habang siya iniisip niya, paano nangyari yun? Hindi kita pwedeng dalhin sa ospital na naka-bathrobe lang. I will kill them if they look at you. Tumaya si Melody upang kunin ang kanyang cellphone. Nakita niya na nakamarkang pula ang mismong date ngayon sa isang application na siyang tumutukoy sa kanyang buwanang regla.